think pickleball is sport I think we can thrive talaga kasi bukod sa nagmamatter naman yung height, pero I think ito yung sport na fit para talaga sa mga Pilipino. As someone na the only Filipino player then I think it's an opportunity and a responsibility for me, to showcase our talent as a Filipino rin in world stage. And that's something I think hindi ko siya tinitake as burden, pero there are a lot of expectation then. But for me, it's a huge privilege then to pakita na anong kakayanan meron ng mga Pilipino sa sports na to, sa world stage. It's good to start young because after a while you get better if you train a lot. And hopefully you can rank up to higher stages of pickleball. It's been so nice being part of a club that's so inclusive of all genders, all ages and races, but just a safe space in general. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Abangan this Saturday. Hi, I'm Zephanie. Hi, I'm Olive May, and you're watching Scene Zone. Chikahan with this generation's pop princess Zephanie. One word for both, like big. Big stage and big screen. Kasama ang kanyang Born to Shine co-star na si Olive May. Versatile. Versatile. I guess the versatile is versatile. Ang girls, kumusta rin sa date, friend zone, or ghost? Go na. Go-ghost ko to. Isa ang sagot. Meron na siya. Kasi meron na siya. Para na siya sa ibis. Pag hindi to nag-succeed, eto na. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang Pilipinas ang ating oras, 6:42 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Kinat ka pa ng jeep, minura pa ng driver, at ulo
ulo'y uminit. Kumukulo na ang dugo mo, kaya't sundan mo aking payo. Problema ay lilipas na lang, kaya't cool ka lang. Magandang thank God it's Friday, April 10, 2026. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi Pilipinas. Anin mo sa galit mo. Makakasama nyo until 7:30 ng gabi. Minus muna si Attorney Cheryl Adami Molina. Ako po si Josa Cruzat. At ito naman po si Wina Pearl Hesoro. At ako naman po si Don Carlos. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. At dahil minus Attorney Cam muna tayo ngayong gabi, hindi muna tayo pag-uusapan ng mga legal matters. Sabi ni Badong dito, excited na siya sa legal matters. Sorry po, Sorry. Friday. Nagbe-birthday din ang ating Apo. kumpanyera. Yes. Usapang makabuluhan na may kasamang balitaan muna tayo dito po sa DZRH until 7:30 ng gabi. Bigyan naman natin ng pagkakataon mag-pampers si Attorney Cam ngayong kanyang kaarawan. Once a year na nga lang mag-birthday. 25th birthday nga ba? Hindi, 18th birthday Ay, 18, actually. diba? Ay, akala ko naman 16. Okay. Siyempre, gusto nating batiin ng happy birthday si Attorney Cam. Ang host po ng DZRH Usapang Legal, MWF. Baka naman meron ka diyang happy birthday, Kuya Jeric. Happy birthday to you. Minando ko na yan. Happy birthday, and the star burning tonight. Happy birthday. Ayan, ilang taon na kaya si Attorney Cam? Mamaya chichikahin natin. Happy IBPM ko mamaya. birthday, Happy Attorney birthday, Attorney Cam. Cam. Sana po ay mabusog mo kami kahit sa Monday na. Yes. Pwede naman ihabol yan. Ang regalo namin sa iyo, upuan ng iyong programa. Sabi nga, di ba, it's better late than never. Yes. Mukhang mabubusog tayo. May pambawi tayo sa Lunes. Sa Lunes. At dahil ang sabi nga sa programa natin ngayon, cool ka lang. Kahit medyo mainit ang mga balita, nakakapanginit ng ulo. Makasama pa dyan itong nararamdaman nating init ng panahon dahil mainit ang ulo ni Don Carlos. Hindi At ni naman. Vida Pearl. Pag-uusapan natin yan ngayong gabi. Tsaka syempre yung mga ibang nakakapang-init ulo na balita katulad nitong taas singil ng Meralco. Aba, parang nung nakaraan lamang ay sumakit na din ang ulo natin dahil sa mga taas-taas singil na ito. Pero ang sabi naman daw ng DOE at ang pagtaya ng dito sa trading last 4 days, abay magkakaroon naman daw ng rollback. Possible rollback sa Tuesday. Possible pa lang. pero sana sure na. Hindi pa kasi siya sure. Hindi pa sure. Sa Monday pa natin malalaman. Pero alam mo ito, yung mga bali-balita na posibleng rollback, medyo parang hindi naman siya good news para sa iba sa atin. Awan ko, nagrereklamo pa rin yung iba. Kasi sa tinaas ng hike, bakit naman daw parang kakarampot lamang ang rollback? Sabi nga nila, 10 step forward, 1/4 backward daw. Ang rollback. Nabasa ko yan. Parang kanta yun. Oo, pero syempre kahit pa paano, good news pa rin naman to sa iba sa ating mga kababayan, lalo na yung parang kahit konting rollback, makakatulong pa rin yan kahit pa paano. Pero syempre, ang hiling ng mga kababayan natin ay yung long-term solution at hindi gamot kabayo. Anin mo sa galit mo. Alam mo, ito mga pinagdadaanan natin, yung nababanggit na nga natin kanina na sobrang nakakapang-init na ng ulo. Aba, sabayan mo pa talaga ng nagpapainit sa ating katawan, di ba? Itong init, damang init natin everyday. Yes. Lalo na ngayon na pumalo sa 42 degrees Celsius, Tama. di ba? At feel ko, ramdam ng mga umuwi ngayon, ang Oo. init at siksikan Ay, oo. sa mga terminal. Oo, alam mo Friday yun. pa naman. Yes. Pero dito, partner Wina, sa pagsarado ng computed nitong DOST Pag-asa, ang pinakamataas for today's video ay Ilan? 44 degrees 44 Celsius. degrees Celsius? Tumama siya sa Dumangas, Iloilo. Pinakamainit na init factor for today ayon sa DOST Pag-asa at sila din ang fino-forecast for tomorrow, Saturday, 43 degrees Celsius din naman
ba? Kamusta naman yan? Tapos ito pa ang nakakabahala. Kasi di ba, mainit, tapos parang may nagbabadyang super typhoon. Kamusta naman yon? Parang ang gulo-gulo na ng mga nangyayari sa Earth. Pero dito, sige, go ahead, ikaw partner. na muna. Ako na muna. Ikaw na muna. Kasi papasabakin ko yung ating mga viewers and listeners kasi pag-uusapan natin is about heat index at saka yung meaning ng mga level na yan. Kasi may level yan. Bago mag-danger level, meron tayong caution at extreme caution. Bago papunta ng danger level. Tapos kasunod nun yung extreme danger level. Yun na pala yung todo nun. Yes. Mamaya meron tayong explanation dyan. Alam mo, parati din natin sinasabi sa kanila na uminom ng tubig. Diba? Pero ikaw ba? Sinusunod mo ba payo mo? Umiinom ako ng tubig. Kaya naman sa mga nakatutok po dyan, sa ating mga listeners, sa ating Facebook at YouTube Live, pati po sa radyo, pwede po kayong mag-comment. Yung mga nanonood sa Facebook at YouTube Live, pwede po kayong mag-comment sa aming live, DZRH News Television, DZRH News. At sa mga nakikinig naman po sa radyo, pwede po kayong mag-text sa aming pong text line na 0919-2826-485. Ulitin ko po ang aming text line 0919-2826-485. Pwede nyo pong ipadala dyan gaano po ba kainit ang naramdaman, naranasan nyo po ngayong hapon, ngayong umaga. Kahit po yung literal na init or init ang ulo, pwede nyo po sa aming ibuhos lahat ng galit At kung ninyo. ano ang ginagawa nila para maisa. Promise po, babasahin po yan ni Josa Cruzat. Dahil si Joseph ako may monitor. Ayun, Yes. sabi ko na nga ba Hoy, pero pag-uusapan din natin itong konting tips natin later on. Alam mo, nakakatawa pa sa mga Pilipino. Sobrang init na nga, 'di ba? Sobrang init na. For example, nasa labas kayo ng bahay. Sobrang init na, pero ang mas gusto pa nating kainin, higupin ay sabaw o kaya naman kape, 'di ba? Parang nakita ko may nag-story doon kanina. Yun nga, kaya naalala ko siya eh. Alam mo Tapos yun? pagka hindi mainit, magagalit ka, 'di ba? Iinit din ang ulo mo na, ano ba tong kape ko? Ba't hindi mainit? Ano ba tong sabaw? Ba't hindi mainit? Tanghali tapat, no? May hawak na mug. Kung nagkakape. Pero ganun kasi talaga gawi ng mga Pilipino na sanay na. Bye, Miss Karen Bye, Miss Oyo. Kay. Ingat mo. Happy weekend. Hoy, pero tip natin sa mga kababayan natin na umihigop ng mainit na kape at ng sabaw, pag kayo tatambi sa inyong labas, ay wag na kayo magtanggal ng t-shirt ninyo. At baka mahuli lang kayo Uy, na tao. baka masampulan po kayo ha. Binabanggit na po namin yan noong Wednesday na bawal na pong lumabas na naka-shirtless, topless, di ba? Baka matikitan ka dyan. Oo. Okay na yung masarap tayo humigop ng kape na hindi tayo mahuhuli. Yan. Mamaya, bago sa ating talakayan, syempre puntahan muna natin as usual ang mga pinakamalalaki at pinakabagong balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Una na dyan, ang nabanggit ko kanina, magtataas ng singil ang Meralco ngayong buwan ng Abril. Ayon po sa Meralco, tataas ng 53 centavos per kilowatt ang singil. Katumbas po yan ng 107 piso na dagdag sa karaniwang kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. Aba, hindi po biro ang 107 pesos. Bunsod umano ito ng taas singil ang mataas na generation charge dahil po sa paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Gayon din ang pressure ng liquefied natural gas at tensyon sa Middle East. Pero batay sa direktiba ng ERC, hindi uutay-utayin ang taas singil dahil hindi naman ito lumampas sa piso. Samantala, maaaring umabot ng hanggang 6 pesos and 50 centavos kada litro ang bawas presyo sa diesel sa susunod na linggo. Ito ay batay sa trading ng Means of Plot Singapore sa nakalipas na 4 na araw. Kung magiging accurate ang forecast, posibleng bumaba ng 1 peso bawat litro ang halaga ng gasolina. Samantala sa pagtaya ng ibang industry sources, maaaring mag-rollback ng hanggang 10 pesos and 50 centavos ang diesel, 3 pesos and 50 centavos sa gasolina at 5 pesos and 30 centavos sa kada litro ng kerosene. Ang paggalaw sa halaga ng produktong petrolo ay inaanunsyo tuwing Lunes
at ipinatutupad po kinabukasan na araw ng Martes. Samantala, pinasisilip na ng Department of Energy o DOE sa Philippine Competition Commission ang posibleng sabwatan ng mga kumpanya sa presyohan ng produktong petrolyo. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DOE Secretary Sean Garin na kailangan maimbestigahan ang kalakaran ng mga oil company para matukoy kung talagang mayroong anti-competitive behavior. Ayon kay Garin, sumulat na ang DOE sa PCC para alamin ang sitwasyon at tiniyak na handa silang ibigay ang kinakailangang impormasyon. Kasabay nito, bukas sina Garin sa anumang hakbang o pagrerepasong gagawin sa mga mambabata sa mga umiiral na patakaran para mas mapabuti ang sistema sa pagpapresyo ng langis. Ginawa ng kalihim ang pahayag matapos ang ulat na may posibleng cartelization sa pagitan ng mga kumpanya ng langis dahil kapansin-pansin ang pagsasabay-sabay nito sa pagtatakda ng price adjustment. Wala namang magiging pagtaas sa halaga ng gamot hanggang sa buwan ng Hunyo. Ito ang tiniyak ni Health Secretary Ted Herbosa batay sa ipinaabot na pangako sa kanya ng pharmaceutical companies na hindi pumapako. Ayon sa kalihim, nasa 3 buwan pa ang inventaryo ng mga naturang kumpanya kung kaya't mananatili sa kasalukuyang halaga o presyo ang kanilang produkto hanggang sa susunod na 2 buwan. Sinabi ni Herbosa na ang higit na babantayan ng DOH ang halaga ng gamot sa pagpasok ng kalahati ng taon o sa Hunyo. Inamin pa ng DOH Secretary na kapag tumaas ang logistic cost, papatawan ng supplier ng dagdag na singilan o nasingilin ang pharma industry dahilan upang gumalaw din ang halaga ng kanilang produkto. Sa iba po nating balita para naman po sa mga mahilig mag-swimming. Nagbabala po ang toxic watchdog group na Bantoxics sa mga magulang at publiko laban sa pagbili ng mga swimming floaters at gamit pampaligo na maaring may taglay na nakalalasong kemikal. Sa isinagawang market monitoring ng grupo sa Metro Manila at Tacloban, nadiskubre ang ilang swim rings, beach balls at inflatable vest na ibinebenta sa murang halaga pero banta naman sa kalusugan. Ayon kay Tony Dizon ng Bantoxics, karamihan sa mga produktong ito ay hindi sumusunod sa Toy and Game Safety Labeling Law. Batay sa kanilang pagsusuri, natukoy na ang ilan sa mga laruan ay may mataas na antas ng lead na lampas sa safety standards. Positibo rin ang ilang sample sa PVC, isang kemikal na itinuturong sanhi ng asthma, allergies at maging cancer. Dahil dito, kagyat na nanawagan ang grupo na alisina sa merkado ang mga naturang produkto. Sa iba pang balita, umapila ang isang grupo ng mga jeepney driver ng 10 pisong dagdag pasahe sa gitna ng serya ng mega oil price hike. Ayon kay Piston Pasay Secretary Marilyn Lapitan, idudulog nila ang apela sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Kung mapagbibigyan, tataas ng 23 pesos ang pamasahe sa traditional jeepney mula sa kasalukuyang 13 pesos lamang. Anya, lumpo na ang mga tsuper at operator sa lubhang pagkalugi dahil sa mahal ng krudo. Kung magkakaroon man umano ng rollback sa susunod na linggo, barya lamang ito at hindi mararamdaman ng sektor. Hanggang ngayon, sabi ng Piston official, hindi pa rin nila natatanggap ang 5,000 pangako ng pamahalaan. Sa iba pang mga balita, lumapag na sa Ninoy Aquino International Airport ngayong hapon lamang po ang ika-8 chartered flight. Sakay ang nasa higit 300 repatriated na mga Pinoy mula sa UAE. 203 sa kanila ang overseas Filipino workers, kasamang 119 na kanilang dependents at 20 na iba pang Pinoy. Sinulubong sila ng mga opisyal ng DMW, Overseas Workers Welfare Administration o OWA, alinsunod po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Umabang din sa NAIA ang iba pang opisyal ng pamahalaan para magbigay ng kinakailangang assistance, gaya po ng tulong pinansyal, tulong medikal, pansamantalang accommodation at iba pang serbisyo para sa mga umuwing Pinoy.
Sa iba po nating balita, sugatan ng isang babaeng naglalakad matapos mabagsakan ng isang makapal na bakal sa Binondo, Manila. Sa ulat ni RH29 Boy Gonzales, nabagsakan sa ulo ang hindi pa nakikilalang biktima habang naglalakad malapit sa construction site ng isang building. Batay sa kuha ng CCTV, kita ang pagtama ng mahabang bakal sa biktima mula sa 32nd floor habang naglalakad kasama pa ang isang babae. Agad namang rumisponde ang otoridad at dinala sa pagamutan ang sugatang biktima. Sa pahayag ni Barangay 289 Kagawad Nelson T, hindi ito ang unang insidente sa naturang site matapos tamaan din ang isang sasakyan ng bakal noon. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng Manila Police District ang naturang aksidente. Samantala, malaking tipid para sa mga Pilipino kung agad nang i-waive ang sinisingil na transaction sa paggamit ng automated teller machines, online transfer at remittance fees sa harap ng umiiral na oil price crisis. Ito ang rekomendasyon ni House Majority Leader Sandro Marcos sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP matapos aprubahan sa plenaryo ang panukala bago mag-session break. Sa panukala ni Marcos, wala nang ipapatano singil sa mga transaksyon ng mga bangko, remittance centers at iba pang digital services. Sa kasalukuyan, ang interbank ATM withdrawal fees ay nasa 18 pesos habang ang online transfer charges ay umaabot naman hanggang 25 pesos kada transaction. At yan po ang mga pinakahuling balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Sa ating pagbabalik, kapuntahan natin ang ating topic which is magdi-discuss tayo about heat index. Base po yan sa mga inilathalang impormasyon from DOST Pag-asa and of course, tips kung paano nga ba malabanan itong sobrang OA na init ng panahon na galing naman po sa Department of Health. Sa ating pagbabalik po yan na Pilipinas ang ating oras. 1 minuto bago mag-alas 7 ng gabi. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa latest happenings at trend, match up with entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan Sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Ang ating oras, 7:06 ng gabi. Bago sa ating talakayan, lumabas muna tayo ng ating himpilan at makibalita. Higit 156 million pesos na smuggled cigarettes ang nasabat sa Davao. Kampanya kontra puslit na sigarilyo pinaigting ng Bureau of Customs. Detalye ibalita mo RH29, Boy Gonzales. Boy? Sa pinangunahan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang inspeksyon sa mahigit sa 100 at 56 na bilyong piso halaga ng smuggled na cigarette na nasabat ng Bureau of Customs sa Port of Davao. Ayon sa BOC, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang kampanya laban sa smuggling ng sigarilyo at iba pang accessible goods. Nagmula ang operasyon sa dalawang raids noong nakalipas na January 6 at April 3, 2026 sa mga bodega na natukoy sa magitan ng intelligence report at nervisyon ng letters of authority sa sinagawang operasyon ng Enforcement and Security Service at Customs Intelligence and Investigation Service katuwang ang Pilipina National Police sumabot sa 182,821 rim ng iba't ibang brand ng sigarilyo ang nasamsam na walang kakulangang import sa permit. Kaunang operasyon, nasa 124 sa mahigit na rim na nagkakalaga ng 106.23 milyon ang nakuha habang 58
1,671 ribs naman. Ang halaga ng 50.20 million naman ang nasabat sa ikalawang operasyon. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, sa iba po nating balita, isa naman pong Indian national inaresto matapos ang tangkang panunuhol kapalit ng pagtanggal ng heat sa record ng kinukuhang NBI clearance. Detalye sa report ni RH27, Noche Cacas. Noche? Una at Diyosa, inaresto ng National Bureau of Immigration na Investigation na Ilocos Region Office ang isang Indian national dahil sa paglabag sa Article 212 o ang corruption of public officials. Sa report, March 7, 2026, nag-apply ang suspect para sa NBI clearance. Habang pinoproseso ang aplikasyon, lumitaw sa record na meron itong HEAT o derogatory record sa kanyang pangalan na nagngangalan o nangangailangan ng karagdagang verifikasyon. Lumabas rin sa record na may standing warrant para sa rape case sa Regional Trial Court ng Capiz na itinanggi ng dayuhan. Dahil dito, pinayuhan ang dayuhan na kumuha ng court clearance at certificate na nagpapatunay na hindi siya ang individual na kinasuhan. Pagkalipas ng isang linggo, kinausap ng suspect ang officer in charge ng clearance section at buong tapang na nagtanong kung magkano babayaran para sa quick release ng kanyang NBI clearance. Dito na ikinasa ang entrapment operation na humantong sa pagkakaresto sa suspect habang iniaabot ang perang inalok na suhol. Pinuri naman ni NBI Director Attorney Melvin Matibag ang mga ahente ng NBI para sa mabilis at epektibong aksyon na nagresulta sa matagumpay na pag-aresto sa Indian National. Arit sa 27, natikaka sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat RH27 Noche Cacas. Balikan natin o puntahan na natin ang ating usapang about sa init. Nagiinit na ba ang inyong ulo dahil sa init ng panahon? Napapatakbo ka na ba sa pinakamalapit na tindahan para bumili ng aircon? Kala ko ice tubig lang ang bibilin. Alam mo, Aircon yun din pala. na, ice candy na nga lang ang nasa isip ko eh. Masyado na ba palang social kapag aircon agad? Bigyan naman. Okay, pero hindi biro po ang init na dala nitong summer season na ito. Ang damang init o yung binabanggit ng DOST Pag-asa na heat index. Yun po yung tinatawag natin na heat init factor. Yung kung gaano nga ba kiinit yung nararamdaman natin. Hindi po yun yung totoong temperature ha. Yun po yung damang init. Yung nafe-feel natin, di ba? Pag-usapan natin yan bago tayo dun sa konting tips natin kung paano nga ba kahit papaano ay maiwasan ito at hindi tayo mapunta o maranasan natin itong heat-related illnesses katulad na lamang ng heat stroke, ano pa ba, heat exhaustion, ayan, init ang ulo. Oo, kasama yan eh. Kasama yan. Pero sobrang init ang ulo ko. Kasi mainit ang pero kasi nakakadagdag yan. Alam mo yun, iinit ang alang kapaligiran mo. Irritable ka, gano'n. Oo, yan, irritable talaga. Ngayon, irritable siya. Yung pa tipong masasapak mo na ba si Don? Hindi ka naman. Uy, hindi. Love ko si Don. Yes. Oo, pero at tandaan po natin na sabi ng Pag-asa may iba't ibang level po iyan. Puntahan natin yung unang level kung saan tinatawag na caution level. Ano po ba ito? Ito yung from 27 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Yun po yung caution level. Ano ba ibig sabihin nito? Maaring makaranas ng pagkapagod o fatigue dahil sa matagal na pagkababad at physical na aktibidad. Maaring maranasan daw ito kapag caution level. Ang patuloy na aktibidad sa init ay maaari ring magdulot ng heat cramps. After po niyan, after po ng caution, ang susunod po niyan na ito na pong extreme caution. Ito po yung nararanasan nating 33 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius. Maaari po nating maranasan ng heat cramps. Ito na po ang heat cramps, pati po ang heat exhaustion. So plus heat exhaustion pala. Kanina kasi ay heat cramps lang. Tapos ngayon ay makakaranas ka na ng heat exhaustion. Pero pagkapatuloy po tayong nabibilad sa init, sa araw, maaari na po itong humantong sa heat stroke. Ang next naman po dyan, yung kulay orange na nakikita nyo po sa mapa ng Pilipinas. Pangkan. Yung kulay orange po ay
42 hanggang 51 degrees Celsius. Ang ibig sabihin po niyan ay nasa danger quotient na po tayo. Ibig sabihin na maaaring maranasan ng katulad din po kanina, heat cramps at heat exhaustion, at ang patuloy na aktibidad sa init ay maaaring mauwi sa heat stroke. Ibig sabihin yung pinakamataas na naintala ng Pag-asa today ay nasa danger level na nga siya. Kasi 44. Oo, dyan po sa may Dumangas, Iloilo. At ang pinakangatodo sa lahat, itong extreme danger level which is 52 degrees Celsius pataas. Ito po ay yung posible ka nang magkaroon o makaranas o pwede ka mabiktima ng heat stroke. Alam mo yan, heat stroke na yan. Alam mo yung maliban sa init ng panahon, talagang bibigat pa ang bulsa mo kasi magastos yan. Alam mo, upon checking dito sa ating data, ngayong araw, for the past few days, itong araw na to ang may pinakamataas na antas, 44 o nadamang init. 44 kasi kahapon, pinakamataas ay 42. Tapos nung nakaraaraw may 44 din pala noong April 8. Tapos 43 noong April 7 at 43 din noong April 6, 'di ba? Bukas malalaman natin kung ano ang pagtaya ng Pag-asa. Nung nakaraang taon, tanda ko may pumalo tayo ng extreme danger 50, 'di ba? May nag-51. Hindi pa pala extreme danger yun. Pero, siguro if I'm not mistaken, meron extreme danger level. Mamaya pa-research natin yan kung ano pong pinakamataas na naitala nitong this past few years. Alam nyo, ito na nga, nararanasan na natin itong mga gantong init. Ano na nga ba ang maipapayo natin sa ating mga kababayan? Puntahan natin yan later on. Later on. Para meron tayong pasabi sa ating mga nakikinig. Sabi ni Miss Teresita, si Bunso daw niya, laging naka-aircon. Aba, wow. Hoy, Nay, ha? Hindi ako naka-aircon. Ikaw ba ang bunso Hindi niya? Hindi pala. Pero kami ng panganay na anak ay tutok lang naman sa electric fan. Okay na daw siya doon. Kasi ginawin naman daw sila. Lalo na ang paa daw niya mabilis maginaw. Siyempre kapag paa mo, pataas na yan. Di ba? Pero magastos pa rin yun kasi aircon, tapos at the same time may tumatakbo na electric fan. Mamaya basahin natin yung iba pang mga comments na itong mga avid listener natin at viewer dito sa YouTube na umiinit na din ang ulo. Sa ating pagbabalik yan, ang ating mga tips. Huwag niyo po kaming iwanan ang ating oras 7:15 ng gabi. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ang kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste, ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada. Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. I think pickleball is sport I think we can thrive talaga kasi bukod sa nagmamatter naman yung height pero I think ito yung sport na fit para talaga sa mga Pilipino. As someone na the only Filipino player then I think it's an opportunity and a responsibility for me to showcase our talent as a Filipino rin in world stage. And that's something I think hindi ko siya tinitake as burden pero there are a lot of expectation then but for me it's a huge privilege then to pakita na anong kakayanan meron ang mga Pilipino sa sports na to sa world stage. It's good to start young because after a while you get better if you train a lot and hopefully you can rank up to higher stages of pickleball. It's been so nice being part of a club that's so inclusive of all genders, all ages and races, but just a safe space in general.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Abangan this Saturday. Hi, I'm Zephanie. Hi, I'm Olive May, and you're watching Scene Zone. Chikahan with this generation's pop princess Zephanie. One word for both, like big. Big stage and big screen. Kasama ang kanyang Born to Shine co-star na si Olive May. Versatile. Versatile. I guess the versatile is versatile. Ang girls, kumusta rin sa date, friend zone, or ghost? Go na. Go-ghost ko to. Sasagot. Meron na siya. Kasi ano yung, meron na siya. Para na siya sa ibis. Pag hindi to nag-succeed, eto na. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Ulan traffic, kinat ka ba ng 7:25 ng gabi at dahil sobrang OA nga ng tag-init, narito ang ilang mga tips para labanan ang mainit na panahon ayon po sa Department of Health. Number 1, stay hydrated. Para hydrated ka, lalo na ngayon tag-init, sabi ng DOH, uminom ng at least 2.5 liters o katumbas ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Everyday po yan, hindi po every week. Gamitin mo yung insulated tumbler para malamig ang tubig. Another suggestion, nakakabawas daw po yun ng init sa katawan ang tamang pag-inom ng tubig. Hindi lang tubig, pwede ka rin o kung sawa ka sa tubig. Kasi may ilan sa ating mga kababayan na ayaw ng lasa ng tubig, di ba? Pwede rin juicy fruits like watermelon, melon, coconut at papaya. Ayos yan, hydrated ka na. Go! Yes. Pangalawa natin, ito po, para naman sa mga mahilig magkape. Ayoko itong marinig. Bawasan po daw natin, avoid coffee and other caffeine-rich beverages. Mabuti daw po ito, bawasan muna yung mga inuming may caffeine, tulad po ng kape, tsokolate at tsaa. Sabi po ng Department of Health, nakakataas ng body temperature yung caffeine, nakakapagpapawis ng todo at nakakadry ng katawan. Ganun. Ang pangatlo naman po nating tip para po sa heat index ay mag-apply po ng sunblock. Yes. Maglagay ka raw po ng sunblock 15 to 30 minutes bago lumabas sa araw kasi yung iba pagkalagay
sibat Yun na na yun. sibat na ng bahay. Sorry. Saka kailangan i-stay muna raw. Ay, ganon. Para tumabas sa Okay. skin. Yeah. Tapos mag-reapply daw every 2 hours para dun sa mga pawisin. Para maganda po ito para makaiwas din po sa skin cancer. Lalo na siguro yung mga nag-swimming. Diba? Kailangan nila mag-apply every 2 hours. Para hindi rin po masunog ang balat. Okay, lagi nakabilad sa araw, di ba, sa labas. Pang-apat, ito, limited time outdoors. Siyempre, napapanon ito ngayon dahil alam ko naman, madami sa atin naka-work from home. So, saktong-sakto ito. Hindi ibig sabihin yung work from home, ay labas ka na ng labas. Work from home nga eh. Iwasan ang paglalabas. Kung lalabas naman, gumamit ng payong. Dapat yung may UV, ha. Kasi baka ang pangpayong mo, pang-ulan. Alam mo yung tumatagos yung transparent. Tumatagos yung init ng sikat ng Alam araw. mo, uso din dati yung payong na UV daw. Pero yung iba kasi fake naman, fake. di ba? Dapat Pero may sa- mga fake niyan. May fake pala. Legit. O kaya naman, magsuot ng sunglasses at magbihis ng magaang damit para mas protektado sa araw. O kung kaya naman, ilipat sa umaga o gabi ang mga mabibigat na gawin o gawain kapag hindi gaanong mainit. Yun, iwasan daw lumabas. Ito, may oras 9 a.m. hanggang 4 p.m. Yun po yung time na tirik ang sikat ng araw. At panglima naman po natin, first heat stroke first aid. Tawag agad po sa 911 at simulan ang first aid sa pasyente. Punasan po ang katawan ng malamig na panyo o maglagay ng cold compress sa ilalim po ng kilikili at iba pang bahagi ng katawan. Sabi po ng DOH, kapag heat stroke, magpakonsulta ka agad sa doktor. At yan po ang ating 5 tips coming from DOH kung paano nga ba maiwasan o malabanan itong sobrang OA ng tag-init. Number 1, stay hydrated. Number 2, iwasan muna ang kape-kape. Yung may mga caffeine-rich beverages maliban sa kape, nandiyan po ang tsokolate at tsaa. O mag-apply at mag-reapply ng sunblock. Ang SPF daw ay 30. Pataas yan. Iwasan o ilimit kung hindi kayang iwasan ang paglabas ng inyong bahay. At panglima, dapat alam ninyo kung paano nga ba yung heat stroke first aid. Kung hindi alam, tawag agad sa 911. At yan na po ang kabungan ng ating talakayan na may kasamang balitaan dito sa DZRH. Usapang Legal Minus, Attorney Cheryl Adami Molina, ang birthday girl. Baka may gusto kayong batiin. Shoutout po sa aking family na nakikinig po. Nanay ko, tatay, at mga kapatid. Hello po sa family ni Don. Hello po sa pamilya ni Don. And of course, sa Cruzat family sa Nasanan City. Happy listening. Syempre po sa Hesoro family dyan sa Bicol, Sorsogon. Hello, good evening. Sa Sunday po, huntahan, 10 to 11. Kasama po ang segue favorite pa. beshi ng bayan. Yes. At dyan na po nagtatapos ang isang oras nating kwentuhan dito po sa DZRH, Usapang Legal Minus, Attorney Cam nga po inyo nakasama. Ako po si Jos sa Cruzat. Ito naman po si Wina Pearl Hesoro. At ako naman po si Don Carlos. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Sakto 7:30 ng gabi. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNBS. Trending and isang kwento, iba't ibang anyo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy Hawalyan. Pilipino, dito lang sa matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12